Hello, what's up? This is Scott, man. I'm back again for another boring, take note, boring tech podcast. This is gonna be boring, mahabang usapan, nagdadaldal lang ako dito, nagbibigay ng tips. That's it. Sa mga hindi po sanay, please, mag-move na po kayo. Huwag na po kayo magpaka-toxic sa comment section. Bakit mahaba? Bakit ang daldal ko? Yun po kasi yung title, Boring Tech Podcast. Okay? So anyway, sa mga matagal na po rito, nabigyan po kayo ng warning ha. Sa matagal na po dito at sanay naman na rito at inaabangan na rin talaga itong Boring Tech Podcast. Ang topic po natin ngayon is mga dapat tandaan sa pagbili ng second hand na smartphone version 2024. Kasi I believe meron na po akong version dati ng 2022 or 2021 that was matagal na ilang taon na rin nakalipas, and hindi siya masyadong ganun ka-aggressive yung binigay ko mga tips and tricks. This time medyo mas aggressive at mas iba siguro dito, magre-react yung iba kasi sabihin, bakit mo sasabihin ganyan ganito ganyan. Ayan, mas mas para sa akin base na sa experience ko at sa mga nababasa ko sa comment section, sa groups na ang dami na i-scam, is ito na yung pinaka-practical, pero yun nga medyo may slightly aggressive lang na way para maging guide as pagbibili ng second hand na smartphone. Okay? Ngayon, kung interesado na kayo, let's start. So, unang tip, okay? So, trigger warning na ito sa mga ibang mga advanced user dyan. Wag po kayong bibili, okay? Ito, direct na tip na to. Wag po kayong bibili ng mga rooted na smartphone. Again, ang topic, ipapaalala ko lang sa inyo ha, mga dapat tandaan pag bibili ng second hand na smartphone. Not brand new, second hand. So, una is wag po kayong bibili ng mga rooted na smartphone. Especially kung hindi ka rin naman advanced user, wala kang idea sa pag-root, wala kang idea, wala kang background, anything about routing. Okay? Kung bibili ka ng rooted na smartphone, make sure na alam mo ang binibili mo at kung paano siya tanggalin or i-maintain or pakinabangan yung rooted na smartphone. But, sa video na to, kung hindi ka rin naman advanced user, wala kang idea sa pag-root, itatanong mo rin, paano po ba mag-root? Malamang, kung itatanong mo sa comment section kung paano mag-root, hindi ka nga talaga pwedeng bumili ng mga rooted na smartphone. Huwag muna. Okay? Alamin mo muna, aralin mo muna, saka ka bumili ng rooted na smartphone. But, in general, do not buy a rooted smartphone. Of course, second hand lang naman makakabili ng rooted na smartphone. Wala namang rooted na smartphone na bago eh. So, yan. Why? Ito yung mga possibility dyan. Again, possibility, not absolute ha. Not absolute. Don't misquote here. Hindi naman ito absolute. Pag rooted kasi ng smartphone, malamang po kasi is laspag na yan, yung smartphone na yan. Alam niyo kung bakit? Hindi mo alam kung ano mga pinaglalagay na dyan ng mga apps, kung ano na mga experiment ang ginawa nila dyan. Rooted malamang ang gumamit yan, advanced user, malamang talagang minaximize niya ang paggamit ng smartphone na yan. And that might lead to a conclusion na malamang laspag na yan sa naunang gumamit, sa naunang may-ari. Okay? So, wag po kayong bibili ng mga rooted na smartphone hanggat maaari. Okay? Wag, kahit gaano pa yung kamura, kasi promise, sakit po yan sa ulos para sa inyo namang walang alam sa pag-root. Okay? And FYI din sa mga hindi pa maalam na sa rooted, pagka-rooted na po kasi wala na pong security feature ang smartphone. Vulnerable na po yan. Open na yan for any malware, any attack, any modification na malamang possible din. May possibility din po ito na yung seller is nilagyan niya ng rootkit or backdoor para pagka bili mo, kung ano man ilalagay mo dyan ng mga banking apps, ma-monitor niya, makita niya kung yung mga logins mo, password mo, so email mo, lahat. Pinakamalaking red flag doon actually yun, yung malamang na possible hindi ko sinasabing lahat ginagawa to, pero possible na pag-rooted ng smartphone, malamang nilagyan niya ng backdoor access. So lahat ng ilalagay mo dyan sa smartphone yan, ilalagin mo, itatype mo, isasave mo mga pictures mo at videos mo, nakikita niya. Goodbye Gcash pera. So yun, pinakamalaking red flag po yun sa mga smartphone na binibenta ng mga rooted na. Okay? At saka another reason pagka-rooted na smartphone, hindi po pwedeng installan ng Gcash. Hindi gagana ng Gcash, hindi gagana ng any banking apps. Gagana lang po yan kapag may nilagay na bypass po na software. Okay? Basta yun. Ang masasabi ko lang sa inyo, wala kayong alam sa routing, sasakit lang ulo nyo kasi hindi nyo may installan yan ng Gcash. At aaralin nyo pa at kung ano-ano mga bypass pang gagamitin nyo para lang malagay ang Gcash nyo. So don't buy any rooted na smartphone. So kung itatanong mo naman, paano ko ba alam kung rooted yung smartphone? Meron po tayong actually sa Google Play Store na root checker. Iwan ko yung link sa video description. Ito po yung link na yan. Yan po ang itsura ng root checker na app. Yes, install nyo po yan. I-run nyo lang and pag lumabas na rooted
partially rooted, huwag nyo na pong bilhin agad yan. Yan, no? So that is why kapag bibili kayo ng smartphone, magdala na agad kayo ng SIM card na may load, data at saka call and text. Kasi magagamit nyo po yan. Importante po yan na may load na SIM card, na data at saka call and text yung dala nyo SIM card pag bibili na ng smartphone. Unang-una, yan ang reason. Okay, marami pang reason bakit ganun. Pero yun ang unang reason. Para ma-install nyo yung root checker na yan and ma-check nyo kung rooted nga yung smartphone. Okay? Yun yung at least pinaka-easiest way para malaman kung rooted o hindi ang smartphone. Dagdag ko lang din, bago tayo lumipat sa second tip is, iwasan nyo rin pong bumili ng mga smartphone na naka-custom ROM na. Okay? So, another reason is, yun nga, vulnerable na rin siya, wala na rin siyang security patch, etc. etc. Tsaka usually, ang reason kaya nagko-custom ROM ang mga users, usually na reason, hindi ko sabing ito lagi ang reason, pero usual na reason is malamang laspag na yung battery ng smartphone na yan. Kaya lumipat sila sa custom ROM para mas makatipid kasi mas magaan sa battery ang mga custom ROM or may optimization sa battery ang mga custom ROMs, or malamang gapang na rin sa performance yan kasi kaya nilagyan niya ng custom ROM kasi para mas magaan nga naman ang custom ROM sa smartphone, mas makakapag-perform na mas maayos ang chipset. So yun, malamang gapang yung performance, malamang laspag yung battery. Also, kapag naka-custom ROM na po kasi, wala na pong official updates. Hindi na po yan nakakatanggap or hindi ka na makakatanggap ng official updates kung meron pa man. Pero usually, pag wala na talaga, yun ang mangyayari. So, no to custom ROM din. So, hindi lang rooted na smartphone, pati custom ROM ng mga smartphone, iwasan nyo rin po hanggat maaari. Unless, okay, may exception. Ang exception dyan is, alam nyo kung anong gagawin sa custom ROM na smartphone, alam nyo kung paano mag-deactivate noon, magtanggal noon, ibalik sa dati, alam nyo ang ginagawa nyo, advanced user kayo. Yun po ang exception doon. Okay? Now, second tip, umiiwas po bumili ng smartphone na malayo ang seller. Okay? Maraming factor yan and possible alam nyo na yung idea kung bakit. Alam nyo ba na kapag gumamit kayo ng FB search, check natin ha, pakita ko lang sa inyo saglit. Pag nag-type kayo, kunwari, Samsung S23 Ultra. Kunwari lang, bibili kayo ng Samsung S23 Ultra. So, search kayo. Pag pasok ko search, una nyo hanapin marketplace. Okay? Gamitin nyo po yung filter. Okay? Para maiwasan po na mag-recommend si Facebook ng mga seller na malayo sa area nyo, gamitin nyo po yung filter. Okay? Or itong location. Okay? Yan. So, bigyan nyo lang ng location access si Facebook. Yun. So, nakikita nyo may circle. Alam nyo ba na pwede nyo ilipat yung circle na yan kung saan lang siya, kung saan yung mga gusto nyo i-activate nyo lang na, na searches, kung saan nakatira yung seller. Kung malapit sa area nyo, mas maganda within your area, mas maganda. Pwede kayong mag-zoom in din and zoom out. Okay? Pwede nyo pong ilipat-lipat yung kung saan manggagaling yung seller na gusto nyo. That means, pwede nyo po siyang i-target para lang sa location nyo. So, yung unang, at least, unang mga search result, nakalagay sa akin within 1 mile lang na radius. So, yeah, yun ang makukuha ko na result. Kapag konti lang talaga, no choice ka, saka ka ayan, may nakalagay naman, result outside from your location. Yan, saka pa lang siya maglalagay ng mga locations na alanganin, na malalayo na nga ika nga. Pero, hanggat maaari talaga, iwasan nyo na maghanap or makipag-transact. Ang word is iwasan na, hindi ko sinabing never. Okay? Hindi ko sinabing never. Kung no choice ka, talagang malayo, edi no choice ka. Pero hanggat may iwasan nyo po na bumili ng item na ang seller ay nasa malayong lugar manggagaling. Pag malayo kasi pwede kang maabala, like expectations mo, nakita mo sa picture ang ganda, tapos hindi pala ganun kaganda ang itsura niya sa personal. And of course, meron kang expectations din sa performance niya, ganito ganyan. And pagdating doon, ang haba ng binyahe mo, ang layo ng binyahe mo, hindi rin pala pasok sa iyo yung smartphone. May mga parts ka nakita o features na hindi po masasayo. So, maabala ka kasi ang layo, di ba? Iba pa rin, siyempre, pag malapit yung transaction. Again, iwas lang, hindi ko sasabing never. Iwasan nyo lang hanggat maaari. Tsaka, usually, sa mga ganyang sitwasyon, yung nag-effort ka na bumiyahe ka na ng malayo, kahit bagsak yung smartphone sa expectations mo, minsan mapipilitan ka na ng bilhin na lang. Kasi, isipin mo, bumiyahe na ako ng matagal, na-traffic na ako, nag-ubos na ako ng oras. Ito lang naman ang issue, siguro pwede ko nang palagpasin. Usually ganyan eh. Bumababa tuloy yung standard mo kasi sa pagod, nanghihinayang ka sa pagod, nanghihinayang ka sa oras. Ganun ang nangyayari kasi ang layo pa nga naman ang binyahe mo. So, isa yun sa mga negativity na effect na kapag ang seller is malayo, so on and so forth. Okay? Or ikaw ang gumastos ng shipping fee papunta sa'yo, tapos pagkakita mo, hindi mo pala type, di nagastosan ka na naman. Kasi, syempre, ikaw na sumagot nung shipping fee papunta at pabalik nung rider para isoli na lang yung item.
abala na naman. Isa pa sa mga, ito naman, ang pinaka-red flag ng malayo ang seller, no? Warranty. Usapang warranty. Kapag ka malayo na kasi ang seller, minsan ang hirap ng hagilapin, and may mga times na binablock ka pa ng seller kasi ang kulit-kulit mo, hindi ka mapakali kasi ganito, bakit ganito, may ganyan, may issue pala, 'di ba? Ang nangyayari, nagkakaroon ka pa ng issue sa warranty kasi napakalayo ng seller. Hindi mo naman madayo agad, and kung dadayuhin mo man, another effort na naman sa pagbiyahe, sa time, sa traffic, and possible pera din kasi gagastos ka ng pamasahe. So iwasan mo na bumili talaga ng malayo hangga't maaari na seller. Okay? Malayong seller, iwasan mo hangga't maaari. Again, hangga't maaari lang. Kung hindi ko sinasabing never. Kung no choice ka, edi no choice ka. Alam mo, kahit expert ka sa phone, minsan nalulusutan ka pa rin ng mga minor issues, minor problems sa smartphone. Kahit na alam mo yung dapat mong tingnan, bumiyahe ka na, nandun ka na, okay, pumasa, mukhang goods na naman yung smartphone. Pag uwi mo, saka mo lang nakita yung minor issue na yun, di ba, hassle na naman yun. Biyahe, so on and so forth. Ano ba yun, isusoli pa ba or what? Possible na pumayag ka na lang na, or lunukin na lang yung issue kasi ayaw mo nang bumiyahe na malayo. Maabala ka na. Another downside yan ng pagpili ng seller na malayo sa area mo. And actually, isa sa mga pinakatalamak ngayon na problem is yung scam. Kasi kahit yung nauuso ngayon yung fake seller. Yung fake seller, ewan ko na-encounter nyo na to kasi ito, nangyari ito actually 2 days ago lang yata sa friend ko mismo. Okay, na-worry kami, hindi siya nakauwi kasi inasikaso niya pa yung problem. Kasi ang nangyari, yung scammer, kausap niya yung totoong seller. Okay? And lahat ng details na kinukuha niya dun sa seller, ipinapasa naman ng scammer sa bibiktimahin niya. Narinig yung ganung balita? May mga ganung balita na before eh. And this time, nangyari na siya actually sa kakilala ko. And that is why, very negative din talaga ako. Mas lalo ako naging cautious sa pagbibili sa mga malalayong customer. Hanggat maaari din na talaga. Hanggat maaari. Unless trusted ko na talaga yung seller. Of course, pag trusted mo ng seller, wala tayong issue doon. Trusted mo eh. But yung ganong sistema, uso po yun ha. Mag-ingat po kayo sa mga ganon na yung kausap nyo is scammer, tapos si scammer, kausap nyo yung legit na seller, tapos lahat ng itinatanong mo, tinatanong din ng scammer sa seller, tapos yun ang ibinabato niya sa'yo. Pero totoo, ang kausap mo lang ay yung scammer. I hope huwag kayo mabiktima ng gano'n kasi nabiktima nga yung friend ko. So, medyo malaki yung sa kanila na wala 15K, something like that. So, yeah, malaki po yun. Kung sa iba maliit, malaki po yung 15K na yun. So, yun. Again, pangalawang tip, umiwas bumili ng smartphone na galing sa malalayong lugar hanggat maaari lang naman. Okay? Pangatlong tip, huwag kang bibili ng smartphone mag-isa kung wala kang alam sa pag-check ng smartphone. Second hand po yan. Malaki ang possibility ng mga minor issues yan kung hindi man malalaking issues. Okay? And kung wala man yung issue, good for you. Swerte ka. Honest yung seller. But if not, ang laki pong abala na maisahan ka. Ito, konting paalala lang. No? Kapag bibili na kayo, pupunta kayo dun sa, makikipagtagpo kayo sa seller, magdala po kayo ng isang power bank. Manghiram kayo hanggat maaari. Kung maaari, meron masiguro kayo mga kaibigan niya kahit paano. Magdala kayo ng power bank para 10 yun. Pang-check po kung nag-charge ng maayos yung smartphone. Lalo kung magkikita kayo sa mga mall, siyempre wala kayong sasaksakan doon. Bring a power bank. Okay? Kahit ano, pwede na yun. Basta makita mo lang na mag-charge yung smartphone, pwede na yun. Maganda po ng SIM card, nabanggit ko na ito kanina, maganda ng SIM card na may load na data at may load na call and text. Okay? Again, para saan yun? Una-una, para ma-check mo yung internet kung gumagana. And pag na-check mo yung internet, mag-i-install ka ng mga apps na pang-check ng smartphone, ng lahat ng features niya gumagana. Okay? I would recommend siguro yung CPU-Z. Yan, yung app na yan, CPU-Z. Meron siyang mga pang-check kasi ng mga features like Bluetooth, signal, etc. etc. Yung camera, yun, mga ganon. So, install nyo po yun. Pagkabili nyo, ang liit lang po na file nun, around 10 MB I believe. So, napakaliit lang po nun. Install nyo po yun. Paandarin nyo lahat ng feature checker niya. Okay? Basta yung mga ganon. Damihan nyo actually. Hindi lang CPU-Z kasi minsan pumapalya din ng CPU-Z. Dagdagan nyo ng AIDA 64. Yan ito, AIDA 64. Yung ganyan. O tsaka itong dev info. Iwan ko yung mga link dito na lang. Marami to eh. Install nyo lahat to. Tapos pag lahat gumagana as is, it's a good sign. Pwede nyo nang bilhin siguro yung smartphone. Okay? Another thing is, bakit may pang call and text? Of course, tetest nyo yung microphone. Kung naririnig ba kayo sa microphone, kung gumagana ba yung microphone ng smartphone, kung naririnig ba kayo ng kausap nyo. That is why kailangan meron kayong SIM card na may load. Okay? And kung gumagana, of course, yung call and text. And then, of course, kung gumagana din yung speaker dito sa taas, yung
nilalagay sa tenga, mahirap makipag-usap ng wala ito, syempre. So, test nyo rin kasi kung gumagana yan. And then, pagka gumagana, test nyo rin yung loudspeaker, yung mismong speaker naman sa baba. So, habang nagsasalita yung kausap nyo sa call, ilipat nyo sa loudspeaker. So, yun yung mga basic na test na dapat tinetest nyo yun. And then, sa battery naman, mag-open lang kayo actually ng Facebook. Install kayo ng Facebook, login kayo, and then try nyo na gamitin yung smartphone, using Facebook lang Facebook, try nyo gamitin ng smartphone within 15 minutes. Okay? Sa 15 minutes na yon, bilangan nyo kung ilang percent ng battery ang nauubos. Okay? Supposedly, dapat 10% na battery per 1 hour. So, dapat, in 15 minutes, mga 2 to 3 bars lang ang mabawas sa kanya. 15 minutes na gamit, 2 to 3 bars lang. Okay? That means, 1 hour, multiply mo kasi siya, kung sabihin natin, 3 bars. 3 bars in 15 minutes. That means kukonsumo kasi ang Facebook ng 10% to 12% na battery in 1 hour. That means pwedeng tumagal yung smartphone in at least 9 to 10 hours na continuous na gamit. Walang patayan. Yun yung ibig ko sabihin doon kung bakit kailangan yung i-test man lang ang Facebook ng 15 minutes. Gamit tuloy-tuloy. Mag-play kayo ng video, mag-open kayo ng lahat. Or even Messenger, sabayan nyo na rin ng Messenger, di ba? Doon nyo kasi malalaman kung okay pa yung battery ng smartphone. Ngayon, kung ang nabawas ay 5 to 10%, 5 to 10% in 15 minutes, laspag na po ang battery niyan. Pag-isipan nyo maigi kung gusto nyo ba talagang bilhin yan at gusto nyo yung sakit na ulo na mabilis siyang malobat. Okay? Ngayon, kung ikaw naman talaga'y walang alam sa smartphone, okay? Magsama po ng may alam para hindi po kayo nauuto, nabobola at hindi nadadala sa excitement. Kasi usually, yung mga excited, nakita na yung smartphone, ay gusto ko na umuwi. Kung may issue pala, naiuwi mo na. Tapos ibinla ka nung seller. Wala ka na magagawa, di ba? So hanggat maaari, doon pa lang, yung isa pa yun kapag makikipagkita ka sa seller, huwag kang nagmamadali. Kasi itetest mo yung smartphone. Lalo kung napakamahal ng ibabayad mo, tapos nagmamadali kang umuwi. Maglaan ka ng at least minimum 30 minutes, 1 hour, 2 hours kung maaari. So, tanungin mo rin yung seller kung pwede bang i-test 1 to sawa. Kasi kung test 1 to sawa, pahigya sa test 1 to sawa, hindi kayo nagmamadali. Matetest mo lahat ng features kung gumagana lahat. Walang issue, uuwi kang satisfied sa binili mo. Okay? Yun ang pinaka-negative na nakikita ko lang sa mga buyer, no? Na kapag katapos bumili, kasi nagsasell din ako nagmamadali. Gusto agad na umuwi. Ayaw mo lang i-test. Gusto ko makita na i-test niya para ayokong pag-uwi. Sabi no, may issue na to, issue ganyan. Hello, baka mamaya nagka-issue yung smartphone na yan dahil sa'yo na. Kung pag-uwi, malamang nalaglag mo yun. Kasi kaya nga gusto ko may 1 to sawang test. Para dito pa lang, alam mong gumagana. Pag-uwi ka, hindi magkakaroon ng surprise issue yung smartphone kasi naglaan ka ng oras para i-test yung smartphone. Okay? So, make sure na tinetest mo smartphone. Minimum at least 30 minutes magstay ka para kapag test ka ng mga features niya kung lahat ba gumagana ng maayos. Understood? Hindi pa tayo sa medyo mas madugo na part. Huwag, take note, binabasa ko lang po yung mga pointers ko Wala pa akong script, pointers lang para hindi ako nag-ulit-ulit. Itong pang-apat na part, pang-apat na part, ito medyo madugo-dugo itong isa. Huwag bumili ng unit na may damage. Lalong-lalo na may crack yung screen. Huwag po kayong maniniwala na kapag sinabi ng seller, may crack po siya sa screen pero hindi po siya nakaka-apekto sa performance. Gas na yan. Ang mga crack po na screen ay lumalaki at natutuluyan madalas yung smartphone. Lalong-lalo na kapag ang crack ay nasa kalagitnaan ng screen. Okay? Within this area. Kapag gilid na gilid, hindi ko pa rin i-recommend pero possible na pwede pang masalba. Pero again, hanggat maaari, huwag kang bibili ng may crack na screen. Lumalala po yan. Hindi po yan lumiliit Wala pong crack sa screen. Wala pong basag na glass na habang tumatagal, lumiliit yung crack at biglang naghihil. Wala pong ganon. Ang mga crack na glass na screen, sa case ng smartphone, ang crack na screen ay lumalala lang po humahaba or nadadagdagan. So, pag sinabi ng seller na may crack ang screen ng smartphone ko pero hindi pa yan nakaka-apekto sa performance. Oo naman, totoo. Yung hindi makaka-apekto sa performance pero makaka-apekto po yan sa experience. Hindi siya makaka-apekto sa performance kasi hindi naman yan part ng chipset. Chipset is magtatrabaho hanggat mayroong matatrabaho. Pero ang display kasi is yung sa experience. So, wala pong kinalaman pag sinabi na wala pong kinalaman sa performance. Of course, again,
chipset ay magtatrabaho kapag may binigay kang trabaho sa kanya. That's performance. Ang sa display, yung experience mo, yung nakikita mo kasi. Okay? So, kapag may crack yan, lalala po yan. And akala mo nakatipid ka kasi mura yung pagkakalo sa'yo, pagkakabenta. Meron pa nga actually mga seller na medyo matigas-tigas ang mukha, no? May crack yung smartphone, pero yung presyo ng smartphone nila is parang halos brand new mo pa rin bibilihin. May crack yung smartphone, ha? Magkano ang papalit, lalo pag AMOLED? Magkano ang papalit ng screen? Libo po, libo. Hindi po yan hundreds. Mas mahal ang smartphone, mas mahal po ang screen. Mas mahal yung papalit na screen. Okay? So, wag po kayong padadala sa mga sinasabi na may crack ang screen, hindi po makaka-affect sa performance. Gas-gas na yan. So, dekada na nakauto yan. Wag na kayong magpa-auto. Wag na kayong dumagdag sa mahabang listahan ng mga nauto dahil sa linyahan na yan na hindi nakaka-affect sa performance. My gas. Any damaged unit is not worth your money unless technician ka at alam mo gagawin mo at hindi ka gagastos sa pagpapalit. Gagastos ka siguro sa pagpapalit ng bagong screen, pero hindi ka nagagastos sa iba pa mga parts ng labor. So, again, kung hindi ka rin naman technician, hindi ka rin naman wala kang alam sa pagpapalit ng mga hardware. Pasan mo pong bumili? Actually, wag kang bumili ng mga smartphone na may mga damage, especially may crack ang screen. Another possible na issue kung bakit ayaw kayong bumili ng mga may damage, kasi what if water damage yan? Alam nyo ba na ang water damage na smartphone is paisa-isa usually ang pinapakitang issue? Like ngayon, napagana niya, ang nasira lang kunwari ay speaker. Kaso water damage yan. Alam nyo ba na ang water ay nakakakos ng corrosion sa loob ng board? So kung nag-start na mag-corrode yan at ang una niyang nasira ay yung speaker, yung corrosion po kumakalat. That means mandadamay pa yan ng ibang parts and possible hindi na magbukas isang araw, nag-charge ka lang, bukas ay na magbukas or nabutlop na kasi water damage pala yung smartphone. Kumalat na yung corrosion. So, yeah, mga seller hindi rin aamin yan. Nabasa kasi yan kaya hindi na gumana yung speaker. Sasabihin lang nila usually, ewan ko ba, bigla na lang hindi gumana yung speaker. Wow. Pero yun nga, huwag kayong bibili ng mga may damage kasi usually kapag water damage yan, which is hindi nila aminin, lumalala po yan over time. Kasi nga, corrosion, it spreads, lumalala. Okay? Hindi man siguro magloko yan bukas, makalawa, next week, baka susunod na buwan. Siyempre, depende kung gaano kalala yung corrosion o kung gaano kalala pa yung water damage na nangyari sa motherboard. Pwedeng after 1 month, 2 months, 3 months pa yan. Still, abala pa rin yun. Worth it ba yung binayad nyo na what if Samsung S23 Ultra pala yun? Worth, magkano pa rin ba ang Ultra ngayon? 25, 30K na second hand? Hindi pa rin maliit na pera yun. And it's not worth it kung magagamit mo lang ng 2 to 3 months. Mahal pa rin po yun. Hindi po pinipili. Unless lang mayaman ka, okay, given. Mayaman ka eh. Pero aside from that, no, it's not worth it. So, hanggat maaari, iwasan mo yung mga minor issue or damage na ng mga smartphone. Kasi hindi mo alam at hindi rin naman sasabihin ni seller kung ano ang cause ng damage na yon. Sasabihin niya yung mga minor stuff lang na, nag-guess lang yan, na ganito lang, bigla na, sa software update, yun, pinaka-smooth na mga linya. Nag-software update lang ako, nagkaganyan ni. Pero totoo, merong physical damage na nangyari along the way bago makarating sa'yo, bago niya binenta yung smartphone. Pag may damage, wag na. Ito pa, pagtadtad na ng gasgas. Dito pa rin tayo sa wag bumili na may damage na smartphone ha. Another factor dyan is yung pagtadtad na ng gasgas yung smartphone. Obviously, kapag tadtad ng gasgas yung smartphone, balahura yung user, yung unang gumamit. Wag po kayong bibili ng ganun hanggat maaari. Ito may hanggat maaari ito na restriction kasi nasa sa inyo yun eh. Pero ang masasabi ko lang kasi, ang mga ganyan, pag may punong-puno na ng gasgas yung gilid, yung frame ng smartphone, malamang ilang beses na nabagsak yan, na ganito na ganyan. And kung ganun nangyari na ilang beses na siya nakaranas ng impact, baka ikaw ang magmana ng impending niya na damage, na magiging damage, magiging issue pa lang. Okay, like, what if after a week na gamit mo, naglalaro ka, nagigigil ka ng game, biglang nag-crack yung screen. Bigla na lang hindi gumana ang camera kasi nga maluluwag na yung mga connection kasi nga ilang beses na nabagsak. Medyo nag-loose na yung mga solder doon. So, yeah, pagka ganon na puro gas-gas, iwasan nyo rin. Alam ko, iniisip nyo kasi para makamura kasi binibili namin yung mga slightly damaged kasi para makamura. Yes, possible nga yun, makakamura kayo kung
yung issue na yun is yun lang yun. What if it's a sign na may mas malala pa palang issue sa loob? So nakamura nga ba kayo nung nawalan kayo ng smartphone after a week? Nawala na. I mean, hindi na gumagana yung smartphone after a week, or lumala, may bagong issue yung smartphone after a week. Nakamura nga ba kayo doon? Or dumoble pa at sumama pa loob nyo, sumakit pa ulo nyo? Kasi ang nabili nyo is may pending damage na pala, may impending damage na. Nakamura nga ba kayo? Yun ang tanong. Ito pa, pahabol din. Always check. Kunwari, seller, makaharap mo na yung seller, pinapacheck yung smartphone. I-bend nyo lang ng bahagya. Hindi po puwersa, huwag yung sisirain yung smartphone. Bend nyo lang ng bahagya kasi minsan may ganitong trick na niremedyohan lang yung smartphone. Naghiwalay na pala siya, nabagsak ng seller or ng unang may-ari, pinapabenta sa seller, or any case, na nabagsak na pala, tapos naghiwalay na yung screen at yung body, yung battery lahat, tapos dinikit lang pansamantala. So, para maiwasan mo yung ganong issue na maisahan ka na yung pala, niremedyohan lang. Remedyo lang ginawa. Hindi siya fix. Remedyo lang ang ginawa para sa smartphone na yun. Try mo i-bend. Well, hindi naman malakas na puwersa. Enough lang na alam mo na pwede maka-apekto sa integrity ng smartphone. Bend mo ng konti. Kapag nagpakita, may nakita kang gap, dinikit lang yan. Niremedyohan lang yan. Or kung hindi man, I don't know, pero hindi na yon reason para bilhin mo pa yung smartphone. Please remember that. Bigyan mo lang ng konting flex. Hindi ko sinasabing sirain mo na. Ganon. Konting flex lang, yung makatarungang flex para lang malaman mo kung pandikit lang ba na remedyo yan or what. Diba? Hindi ka walang po yan. Eh, syempre, pagpapaalam mo rin sa seller. Gusto mo, para makasafe, siya mag-bend. Syempre, bigyan mo ng ayusin mo yung bend. Yan, bend niya ng konti. Kung ayaw mo, kung walang tiwala sa seller, ikaw mag-bend. Gusto ko lang makita kung okay yung smartphone. Pero I'm not sure kung applicable yun. Pero mas maganda pa ikaw kasi ikaw ang gagamit. Ikaw naman na susunod gamit. Bigyan mo na ng konting puwersa. Yung makatarungang puwersa lang. Enough lang para mabisto mo kung mayroong ganung pandaraya. Okay? Tandaan nyo na dadagdag gastos kayo sa pagpaparepair. So that means hindi po talaga kayo makakamura. Dadagdag pa rin kayo ng gastos, plus, may plus dun, yung sama ng loob at sakit ng ulo. Hindi na nga kayo nakamura, broken hearted pa kayo kasi nga sira pala yung smartphone. Worth it ba yun sa tingin nyo? Iwasan yung bumili ng smartphone na may issue or damage unless technician ka kasi alam mo naman ang gagawin mo na doon. But if not, which is majority of you, hindi naman technician, walang alam sa pagre-repair, huwag po kayong bumili na may mga damage na smartphone hanggat maaari. Okay? Now, lipat na tayo sa susunod na topic, pang 5 na yata. Huwag po kayong bibili ng mga phone na Google lock or Apple lock. Yung siya, nakalock na. Kailangan daw ng password, ganito ganda rin. So, hindi ko naman nilalahat, pero karamihan kasi ng mga ganyan is nakaw yan. Nakaw na smartphone. And kapag bumibili po tayo sa mga magnanakaw, para po nating sinusuportahan yung industriya nila. The more na may sumusuporta, the more din na marami magnanakaw. Kasi alam nila, may bibili, may customer. So, hanggat maaari, kaya sabihin na natin na totoo. What if totoo naman na nakalimutan lang yung password and talagang hindi na maalala, so sa'yo na lang ipapabaya. Given na yun, pwede yun, possible yun. Pero alam nyo ba na may mga cases na kaya nag-password lock or something like that is dahil pala nasira yung motherboard, hindi makapag-communicate na maayos yung chipset at ang operating system, kaya nagkakaroon ng, although bihira lang to, pero may issue na gano'n, na kaya nag-lock is may problem na yung board. So kahit tama yung passcode na inilagay nila, pumapalpak pa rin. Kasi may problem pala talaga, may issue. So, hanggat maaari, iwasan mo na lang bumili ng ganon. Tsaka, yung pinaka-bottom line talaga is possible kasi nanakaw yan. Kaya binibenta na. And pinalak na ng may-ari. Huwag po nating suportahan ng ganong industriya, yung ganong business ng mga magnanakaw. Kapag bumili ka po ng galing sa nakaw, magnanakaw ka na rin po. Yes, kasabot ka na eh. Sinusuportahan mo yung business nila, yung industriya, tinawag na business, no? Yung industriya na yon na pagnanakaw, wag mo pong suportahan nyo. Wag nyo pong suportahan yung ganon. Kaya wag kayong bumili ng mga Google lock at Apple lock na mga devices. Okay? Nagre-reklamo kayo kapag nabiktima kayo ng magnanakaw. Pero yung pala, karma nyo yan kasi bumili kayo dati sa mga magnanakaw. Kaya malalakas ang loob nila kasi sinusuportahan nyo. Kaya wag kayong bibili ng mga ganyan. Por favor. Okay? And finally, last na po ito. Pero ito, this time naman, para naman to sa mga seller naman. Huwag mag-inquire. Kayo mga buyer, huwag kayo mag-inquire o mangulit sa mga seller. Kung wala pa kayong hawak naman ng mga pera, my God. Por favor, nakakaabala po kayo. Wala pa pala kayong hawak na pera.
PM send na kayo, ang dami niyong tinanong. Tapos tumawag pa kayo, inubos niyo yung oras ng seller, gumonsumo siya na sa 2 oras. Tapos wala pa pala kayong hawak ng pera. May pa-reserve pa kayong nalalaman. Tapos pagdating ng pera, nagbago isip mo, hindi mo na pala bibilhin, or naghanap ka na sa iba. Kasi tapos na yung moment na excited ka. So inabala mo lang yung oras ng seller. So konting respeto rin sa mga seller. Wag po tayong joy miner or yung todo mine or joy reserver, yata tawag nila doon. Pa-reserve ng pa-reserve, wala naman talaga. Tapos ito pa, yung pa-reserve, tapos itatanong daw sa asawa. Pagka mga ganun, style na bulok na eh. At saka sa mga buyer din reminder, ang dami pa rin po kasi, sorry for the word pero, ang dami pa rin po talagang tanga na buyer na nakalagay na sa post yung pictures, yung price, lahat ng details nandun na sa post. Magtatanong pa rin kung magkano po, how much, umay. Kaya siguro ang dami pa rin nagpo-post ngayon sa marketplace, sa FB marketplace, sa groups ng walang price kasi alam nilang itatanong pa rin ng mga tangang ganitong Pinoy, di ba? Sorry for the word pero meron talaga. Kung seller kayo, makaka-relate kayo sa ganung frustration na what? Nasa post na nga yung price, yung details, yung pictures, lahat ng hinihingi mo. Bakit tatanong mo pa kung magkano? Okay lang sana kung itanong mo is magkano last price. Pwede. Pero how much? Ang sakit sa ulo ng ganun. Yun lang. Konting reminder lang sa mga buyer. Hindi naman to lahat paalala para sa mga seller. Pati rin sa mga buyer. Okay? So yun. I hope naging informative itong podcast na to. Kahit pa paano. I know boring ito pero I'm sure naman na informative ito kasi this is galing mismo sa experience, carefully curated po ito and collected ng mga advice and recommendations para hindi na po kayo nai-scam at maaabala at makaabala. Okay? So yun, at saka pinaghirapan nyo po yung pera. So please, maging wise po sa paggastos kung saan nyo bibilhin at kung ano ang bibilhin yung smartphone, especially smartphone kasi medyo may pricey talaga ang mga smartphones ngayon. Huwag po tayong nagtatapon ng pera dahil lang nagmamadali tayo or something. Yung hindi nyo sinunod yung mga mga paalala ko rito. Anyway, kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng video, I hope consider nyo mag-subscribe, like, and share. Hanggang doon lang. This is Scott Man. This was Boring Tech Podcast. I'll talk to you again soon.